Greetings po mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. By the way, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay pwede po makisuyo, no? Kasi ayon po sa datos ng YouTube, more than po 60% ang ating viewers ay hindi pa po hindi subscribers. Kung hindi pa kayo subscribers at if you find our videos and our channel informative and interesting, siguro na po it would not be too much, no? Para po makisuyo sa inyo na i-click po ninyo yung subscribe and share and like buttons po natin, no? And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, you'll be duly notified. No? Sabi nga natin, di ba? Ay para wala kayong mamimiss, no? Lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay? And then, okay, punta na po tayo dito sa ating main topic in today's videos po natin. Okay? Sabi dito, may sulat po sa atin, siya si Manuel Macanip. Okay? Manuel Macanip. Okay? Sabi niya, Attorney Wong, good evening. Safe bang bumili ng lupa? Tax declaration lang po ang hawak nilang papel. At nasa loob po ng timberland ang nasabing lupa. Okay. So, ito po ay, at bago natin sagutin ito, no? Sulat sa atin ni Manuel Macanip, ay pwede po bang makahingi po sa inyo ng oras po ninyo? Ipinopromote po natin yung libro po natin, no? Ito po yung particularly, no? Itong kahit na hindi po kayo lawyers, no? Particularly itong legal handbook, no? A legal companion for all, at saka ito pong handbook on the Bill of Rights, no? Na may kinalaman po nito. Itong mga libro kong nabanggit sa mga ordinaryo na citizen, ay maaari magamit po nito as your reference materials, no? Excuse me. Sa ating pang-araw-araw na usapin sa buhay po natin. Particularly po itong legal handbook on A Daily Companion for All. Ito po ang librong ito po extract ng mga batas na ating pong napag-usapan na talakay na, no? Sa atin po dito sa mga videos po natin, because this book contains the extract of the laws that affects our person. Pang-araw-araw po nating buhay from the time na tayo pinanak, no? Nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng properties, mana, pagdating sa suporta, sa pamilya, lupa, pagpatitulo, nagkaroon ng less pendants, adverse claim, land reform, nandito po, no, sa ang extract na mabatas na ating nabanggit ay nandito po sa legal handbook na ito. So this could be handy reference material sa inyong bahay, no, sa inyong workplaces, no, na inyo pong mababasa ninyo o gawin yung reference materials, no, tungkol sa mga abstract na batas na it could lead to further readings and research po ninyo, or you could even consult your lawyer. Okay? And then another is yung the handbook on our Bill of Rights. Ito po may kinalaman, no, sa mga usapin po sa ating karapatan bilang isang mamamayan, lalo na kung ang estado po, no, nag-exercise po sila ng tinatawag nating inherent powers nila, no. These are what we call the power of eminent domain, na kung saan ang private properties could be taken for public use and purpose. The power of taxation, okay? Pwede tayong i-tax po ng pamahalaan. And of course, yung tinatawag na police power, no? Pag ang gobyerno po, ang estado, nag-exercise po ng police power po nila sa issue ng arrest, warrant of arrest, search and seizure, no? Pag nag-exercise po sila, in all probability, ay apektado po yung ating tinatawag nating Bill of Rights, karapatan po natin, no? Our life, liberty, and property, no? Dito sa ating lipunan. Kaya napakamahalaga na kahit paano ay alam po natin ang mga bagay nito, kahit man lang sa mga kahit hindi tayo lawyer. Kasi po ay kung marunong po kayo magbasa, no? Umintindi po ng English, ay these materials na books na nabanggit po natin could be a useful ready reference material po sa inyo, no? Because ito pong, like for example, arrest, warrant of arrest, kan ba tayo pwedeng ma-arresto ng walang warrant? Okay?
Kailan ba tayo ma-aresto ng tinatawag natin dapat may warrant of arrest, okay? At search and seizure, no, sa mga properties po natin. Of course, kung ang isang tao ay under police custody, no, nagkaroon ng tinatawag nating custodial investigation. Ano bang karapatan ng isang tao na under custodial investigation? At ngayon, dito po sa ating digital world, ay kung saan ay laganap na po ang paggamit po ng electronic gadgets, no, in the commission of the crimes, no, like computer, tablets, mobile phones po natin. Pag nagamit po ito sa crimes, no, magiging cyber crime po yan, and this could be subjected to cyber warrants, no, that could warrant their confiscation, no, of our electronic gadgets for forensic examination. Okay? So, kaya napakamalaga rin na meron po kayong copy po na nasabing libro, no? Of course, sa iba pong libro po natin, sa labor laws po natin, corporate laws po natin, at saka yung CIPRA, no, the Code of Professional Responsibilities, well, highly recommended po yan sa ating mga lawyers, no, sa HR practitioners po natin, yung labor laws po natin, and of course, yung practitioner po sa labor and industrial relations, sa corporate law po natin, annotated po yan sa mga corporate world practitioners, no, and of course, itong panyeres po natin, no, kung wala pa kayong copy ng mga libro nito, no, you can have a copy of this book sa Central Books, no. So particularly sa panyeras, no, CIPRA, pag wala, ay alam naman po natin ito ang Bible po natin, no, in the exercise of our profession. Kaya napakamahalaga you can to have a copy of these books. Mga hardbound materials po ito. Okay? Maraming salamat. Okay, let's now proceed sa ating discussion po. Okay. Alright, so sulat po sa atin ni Manuel kanina, sabi niya, safe ba daw bumili ng lupa na tax declaration certificate lang ang hawak nilang paper, nasa loob po ng timberland. Okay, ito na nga, palagi nating inuulit-ulit ito. Marami siguro itong issue na po ito, no? Pagdating sa timberland, tax declaration certificate, ang dami-dami na po nating mga videos po dito. Anyway, para mabigyan natin ng kasagutan, katugunan ang tanong sa atin ni Manuel, no? Ganito yan, una, the fact na sinabi mo na timberland, red flag na yan. Timberland, ibig sabihin na forest land, ay ang pagmamayari po niyan, estado. Okay? Ang hindi po, wala pong karapatan, ang sino man magbenta po niyan, kahit na tinatawag nating stewardship, yung steward. Kasi pag timberland, pwede po yang maibigay ng gobyerno sa isang stewards, no, by way of stewardship agreement, na kung saan yung steward ay binibigyan ng 25 years para i-develop yung property niyan, okay? And then renewable for another 25 years, okay? Isakahin niya, i-develop niya with the obligation na panglagaan niya yung surrounding area nung sa kanyang stewardship area na, okay? But hindi nangahulugan na ito ay pagmamay-ari niya. Kaya sabi nga natin, ang timberland or forest land is classified as hindi po siya A and D, no? Alienable and indisposable land. Hindi po sila. They are classified as inalienable and indisposable land of public domain. Ibig sabihin yan, hindi po ito maging pagmamay-ari ng pribado at hindi rin po ito maaaring mapapituluhan. So, red flag na yon, timberland. So, wag na. Magtanong, bakit daw may tax declaration certificate? Pag binasa po ninyo yung tax declaration certificate, makikita po ninyo na yung tax declaration certificate ay hindi po sa lupa yan. Yung tax declaration certificate pertains only to the improvements introduced by the stewards over that land. So ano yung improvements na yan? It could be their house, it could be yung mga crops na tinanim niya doon. Okay? Kaya tinatax siya at meron siyang tax declaration certificate. Kaya ang tanong, safe bang bumili? Definitely hindi po safe because yung nagbenta po sa inyo ay wala po siyang karapatan para ibenta po yung timberland or forest land kasi hindi po siya ang may-ari. Estado po ang pagmay-ari niyan. Okay? Yung tax declaration certificate naman, hindi yan ang papatunay na absolute ownership. Yan po ay isang prima facie proof of ownership lang yan for purposes of taxation. Ito na nga, yung tax deck na yan pertains to the improvements introduced by the steward. So,
wag po ninyong patulan yan, no? Ngayon, meron ding situation na yung timberland or forest land ay na-convert po ng Estado into alienable and disposable land o naging A and B. No? Sa paano paraan? Ito po ay mayroon dapat presidential proclamation na kinonvert na po ang timberland, forest land into alienable and disposable land. In this way, pag may conversion na, then yung lupang yan will be released from the public domain at pwede itong gawing alienable and disposable land. Hence, pwede nang mag-apply ng titulo. However, kung wala pa talagang presidential proclamation, yan ay mananatili munang timberland at forest land at hindi po yan alienable at hindi po yan disposable land of public domain. Okay? So I hope na sagot natin ang katanungan ni Manuel Macanip. Okay? Hanggang dito muna tayo, and then maraming salamat sa inyong pagsubaybay, and of course sa mga subscribers po natin, lalo na sa kapapasok pa lang. Mahingi lang po ng pabor sa inyo. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, especially if you find our videos interesting po at makakatulong po sa inyo. Okay? Hanggang dito naman tayo, and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.